Samantala, muli na namang bumanat si Senator Antonio Trillanes IV kay Pangulong Duterte. Kung ano ang pinaghugutan ng mga pasaring ng senador laban kay Duterte, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Eduba. Muli na naman bumanat si Senator Antonio Trillanes IV kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos sisihin ng senador ang Pangulo sa paglaganap ng kaso ng mga pulis na nangingidnap at pumapatay ng mga mayayamang negosyante. Kasunod ito ng naganap na brutal na pagpaslang sa Koreanong si Ji Ik-ju sa loob mismo ng Camp Crame, 100 metro ang layo mula sa opisina ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Trillanes sa programang DZRH Follow-Up, malakas ang loob ng mga pulis dahil ipinangako ng Pangulo na proprotektahan at aakuin niya ang kasalanan ng mga pulis. Ito na yung mga sungay na lumalabas dahil dito sa ginagawa na pulisiya ni President Duterte, yung sinasabi niyang aakuin niya sa ambahala sa mga pulis, ganyan na. Lumalakas ang loob nila na gumawa ng kung ano-anong mga karumal-dumal na bagay. Makita mo yung lakas ng loob na nawala ng pakialam. Kasi nga, sabi ng presidente nila ay aakuin yung kanilang mga kasalanan. Pero papakita natin dito na yung presidente ninyo, hindi kayong kayang proteksyonan na pag gumawa kayo ng masama at kalokohan, at yung presidente nyo na yan, hindi yan nakapwesto habang buhay. Ewan ko alam. Hindi ko, nagpapapil yan. Sabi daw, Somalia. Somalia o... ha? Siya nga nag-umpisa dito niyan eh. Ako ba'y nagkarga ng perdigo din, paputok dyan sa Makati. Siya nga yung nagwala dyan eh. Siya pa yung good boy ngayon. Tama ka na dyan eh. Isa ka pa. Bisyoso ka lang. Ikaw nag-una ha, hindi ako. Actually, ako ang unang pinuntahan yan. Doon sa hotel. Gusto mo tanong yung hotel. Yung bata niya, ayaw mag-admit tayo pa niya. Dalhin ko kayo sa hotel. Siya yung unang nagipag-usap sa akin. Kung tatakbo daw ng presidente, tatakbo siya ng vice. Yan ang totoo. Hindi magsasabi yung mga bata niya, puntahan ko kayo sa hotel, dalhin ko kayo sa hotel, doon ko kayo. You interview the people there. Kailan na yun? This year na? Oo, yung paano na. Sabi ko, hindi man ako tatakbo. Sobra rin itong just because you were a crusading hero, huwag mo naman lahatin. Ikaw nga yan nagwala dyan, ikaw nanira ng tapos only to surrender. Paupo-upo pa kayo dyan sa only daw inatake yan, nag-surrender. Magklase yan. Dapat nagpakamatay kayo doon. Isa ka pa. Also a product of incongruity. It's a strange transformation that goes inside the brain of it. Lalo na yung mga tao ma-elect as mayor, congressman, senador. There seems to be a metamorphosis going inside the brain. Pag na-elect na, nag-iiba na. Kala mo sino na, tapos box with the Trillanes. Parang may mansanas dito sa kilikili. Big deal. Tapos kung magsalita, imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Sinabihan niya publicly na, no. Do not, may honors, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? Team Ayer, ha? Kasama niya. No. Stop it. You do not have any dignity. You answer the question. Ito sa mama, nagpakamatay. Sa hiya. Ano what's involved? 2 million. Magkano na-involved dyan sa kanila? He has the most consultants. Retinue of the bodyguard pala. Takot pala mamatay. Gago. 63 consultant. Do not ever think that you have a monopoly of courage in this principio. Ano bang nangyari sa'yo? Metamorphosis nga. Kala mo, ikaw lang may prinsipyo, ikaw lang, parang naduda ka pa sa pera ko. May ko nga,
in front of the public, pastor will... Ano ka, ang sakyan ko jet. Bakit ka mainggit? Hanggang senador ka lang Baka next election, di ka na manalo. Do not pretend to be parang you're the crusader of the world. Kaya mga sundalo, tignan ninyo itong isang gago galing sa... Nakalimutan ng ulol na to na tayo ang nagbayad sa pag-aral niya sa PMA. Pati ako, hoy, nagbayad sa edukasyon mo. Kaya huwag kang mag-arte-arte ng before the Republic na parang ang sino. Crusader, magsalita ka as if you are capable of sending me to prison. This I would appeal to. These are really the rules na which is being... Alam mo kasi, minsan yung mga military pati police mag-appear sa Senate. Especially budget time. And that's the time that they get back at the military and the police. Pagsisigawan ninyo, kagaya kay ginawa ninyo kay Reyes. Do not do that from now on. We respect each other and we will be courteous to each other. Do not shout at the military and the police officials or officers. I will not allow it. If you continue to do that, babawiin ninyo ang tao na hindi mo lang makadepensa, magpakamatay lang. I will order the military and police, do not obey the summons of Congress. Huwag ninyong gawin yan. You address them with respect because they are dying for our country. Kita mo naman sa mama sa paano. Do not do that. Because I was once a congressman at ganun talaga ang tratamento pag nandyan na. They play around with the poor souls there. Ito lang magawa kasi yung pagalitan. Lumaban ka kasi doon sa Congress. Tignan mo, hindi na tayo nakawa naman. No. I will not allow it. If you do that, tawagan ko, umalis ka dyan. At pag sinabi kang hulihin ka, i-contempt ka, then we will have a constitutional crisis there. Bahala kayo. Ayaw ko yung babuyin ninyo yung, maski yung mga direktor, wag ninyong babuyin yung ganun. As if you order, just imagine, you are not entitled to, you have no honor, you have no dignity. Anong klase ka? Ganunin mo? Ay, so. Military ka ba kaya? Ganunin mo yung mga military from henceforth. Sige. Hamunin kita. There will be budget hearing somewhere. Somehow. You do that. Makatikim talaga. Then do you create a constitutional crisis there? Sabihin ko talaga sa military pati police, huwag kayo pumunta doon. Pag ganyan lang ang binababoy kayo, stay put. Now, if we agree with each other to respect and be courteous and civil about this whole thing, because nothing is added to your face, Trillanes. Just because you're a senator, it doesn't mean to na tigas ka na anong nga mo. Kita mo ito, tumatakbo ng Vice President, sos como presidente ito. Ito ang diktador na walang hiya. Tiga lang, I was one of those nagbigay ng sa kita, what was being talked? 2 billion. Magkano wala sa bulsa pupunta? Billion? Tapos mo, pagkamatay ang tao, yun ang taong may honor. Ang mga Japanese, di ba? They lose honor, they were commit. Kaya, Trillanes, it's not your time. It's not your time. Do not stress it beyond normal proportion. You just don't know kung ilan ang nagalit sa iyo dyan. I know because I talked to some justices and I talked to some generals. Akala mo idol kanila after what you did and the kind of behavior you have. And I advise them, pati yung mga,
pati yung mga directors, gano'n, huwag ninyong sigaw-sigawan. Do it as if you are every answer that is given to you, you are irritated. Gano'n mo yung sabihin ko, huwag kayong pumunta doon. What's the reason? Do not go there because you'll be humiliated. And you're reduced to a boogeyman there. Di ba? Every answer of every guy there that appears, I was there. I was in Congress. Seems that every answer to your question, you appear to be irritated. Eh kung mainit ang ulo mo, kung minopos ka na, wag ka, umalis ka dyan. Bakit? What are you doing? Yan ang nakulang dito. And you can ask the Filipino people. I'm sure they have observed that. Ako nandyan ako, but I always, sir, can you? And even nagsisir talaga ako. Pahambog na. Sigaw-sigawan yung mga witness. Eh, di magkakaroon tayo ng constitutional crisis niya. Sabihin ko naman sa mga litawari, huwag kang pumunta doon.